Marami sa atin, lalo na kapag lagpas 60 na ang edad, ay nakakaranas ng hirap sa pagtulog. Madalas, madaling makatulog pero maya-maya'y nagigising ng 2:00 ng madaling araw at hindi na makabalik sa tulog. May iba naman na kahit antok na, hirap pa rin makatulog ng buo. Ito'y hindi lang simpleng problema dahil ang tulog ay napakahalaga sa ating kalusugan. Kapag kulang sa tulog, bumababa ang resistensya, lumalala ang alta presyon, sumasakit ang mga kasukasuan at pati memorya ay apektado. Sa kulturang Pilipino, madalas sinasabi ng mga matatanda na ang tulog ay gamot. Totoo ito dahil sa tulog nakakapagpahinga ang katawan, muling bumubuo ng lakas at nagre-regenerate ng cells. Kaya mahalagang hanapan natin ng solusyon kung bakit hirap ang mga seniors na makatulog. Ang magandang balita, hindi agad gamot ang solusyon kundi mga natural na pagkain, partikular ang gulay na bahagi na ng ating pang-araw-araw na hapag. Sa videong ito, tatalakayin natin ang 8 gulay na makakatulong para makaranas ng mas mahimbing, mas malalim at mas masarap na tulog. Simula ngayong gabi! Bago tayo magsimula, sabihin mo sa komento kung anong gulay ang laging nasa iyong hapunan at ilang taon ka na. Ngayon, magsimula na tayo. Unang gulay, malunggay. Sa bawat kanto ng barangay sa Pilipinas, halos hindi mawawala ang malunggay, mapabakuran man ng probinsya o gilid ng eskinita sa siyudad. Tinatawag itong miracle tree dahil sa dami ng benepisyo, ngunit kakaunti lang ang nakakaalam na isa rin pala itong natural na pangpahimbing ng tulog. Kung tutuusin, matagal ng bahagi ng kulturang Pilipino ang malunggay, lalo na sa mga pagkaing pinapainit tuwing hapunan. Ang malunggay ay mayaman sa magnesium at tryptophan, 2 sangkap na nakatutulong para pakalmahin ang ugat at isip. Kaila kapag gabi na at mahirap makatulog ng tuloy-tuloy, isang mangkok na sabaw na may malunggay ay parang yakap ng kalikasan na nagbibigay ng kapanatagan. Sa mga pamilyang Pilipino, karaniwan ang isinasahog ito sa tinola, monggo o kahit simpleng sabaw na iniinom bago matulog. Hindi lang ito nakakatulaw sa pagtulog ng mga nakatatanda, kundi nagbibigay rin ng ginhawa sa buong pamilya matapos ang mahabang araw ng trabaho o gawain. Bukod pa rito, taglay ng malunggay ang calcium na tumutulong sa maayos na paggalaw ng kalamnan habang natutulog. Kaya't iwas pulikat o pananakit ng binti na madalas na problema ng mga senior sa gabi. Sa maraming baryo, uso ang kasabihan na kung may malunggay sa bakuran, hindi ka magugutom. Ngunit maaali na rin nating idagdag, kung may malunggay sa hapag, mas mahimbing ang iyong tulog. Napakadali ring makuha ng gulay na ito. Madalas libre lang kung hihingi ka sa kapitbahay o mura kung bibili sa palengke. Kaya kung ikaw ay madalas magpuyat o nahihirapan makatulog ng tuloy-tuloy, subukan mong gawing parte ng iyong hapunan ang sabaw na may malunggay. Sa simpleng gulay na ito, makakamtan mo hindi lang ang sustansya, kundi ang mahimbing at mapayapang tulog na tunay na kayamanang Pilipino. Pangalawa, talbos ng kamote. Ang talbos ng kamote ay isa sa mga paboritong gulay ng mga Pilipino. Simple, mura, pero puno ng sustansya. Karaniwan itong nilalaga o in-steam at isinasawsaw sa bagoong, minsan naman ay sinasabawan kasama ng iba't ibang gulay. Para sa maraming pamilya sa baryo, sapat na itong ulam na isinasabay sa britong isda at mainit na kanin. Sa simpleng lutuing ito, ramdam ang kultura ng pagiging praktikal at malapit sa kalikasan ng mga Pinoy. Pero higit sa sarap at abot-kayang halaga, may taglay ding natural na ginhawa ang talbos ng kamote. Ito ay mayaman sa iron at antioxidants na nakakatulong sa maayos na daloy ng dugo. Kapag maganda ang circulation, mas nakaka-relax ang katawan at mas nagiging madali ang pagtulog. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit maraming matatanda sa probinsya ang mas gustong kumain nito tuwing hapunan. Isang paraan para maging magaan ang pakiramdam bago mahiga.
Para sa mga seniors, isa itong napakahalagang gulay. Bukod sa mababa ang calories, mataas din ang fiber na tumutulong sa digestion. Kapag maayos ang tiyan, mas mabilis dumalam ang antok at mas mahimbing ang tulog. Marami ring nakasanayan ang mga Pilipino na gawing tsaa ang pinakuluang dahon nito na sinasabing nakakatulong sa pagpapalakas at pagpapakalma ng katawan. Kung iisipin, ang talbos ng kamote ay hindi lamang simpleng gulay, kundi bahagi na ng ating pagka-Pilipino. Isa itong patunay na ang kalusugan ay hindi kailangang mahal at minsan nasa likod bahay lang ang solusyon. Kaya kung naghahanap ka ng gulay na madaling lutuin, masarap at siguradong makakatulong para sa mas mahimbing na pagtulog, subukan mo ang talbos ng kamote. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, gulay, kalabasa. Sa kulturang Pilipino, ang kalabasa ay hindi lamang simpleng gulay. Ito ay tanda ng kasaganahan, kalusugan at malasakit ng pamilya. Karaniwan itong nakikita sa hapagkainan ng mga probinsya. Ginataang kalabasa na may hipon, pinakbet kasama ng ampalaya at sitaw, o kaya'y sinasabawan na may malunggay. Isa itong abot-kayang gulay na hindi lang nakakapagpabusog, kundi nag-aalok din ng mahimbing na tulog, lalo na para sa mga senior. Alam mo ba na ang kalabasa ay mayaman sa potassium at magnesium? Ang dalawang mineral na ito ay tumutulong upang makarelax ang mga kalamnan at ugat, kaya't mas madaling madala ng antok ang katawan. Bukod pa rito, naglalaman din ito ng tryptophan, isang amino acid na tumutulong sa paggawa ng serotonin at melatonin, ang mga sleep hormones na nagtataguyod ng maayos na pahinga sa gabi. Para bang likas na panggamot ang gulay na ito para sa mga nahihirapan matulog. Sa mga Pilipino, madalas isinasama ang kalabasa sa hapunan dahil mura ito at napakadaling ipares sa kahit anong ulam. Isipin mo, isang mangkok ng ginataang kalabasa na may konting isda o hipon, hindi lamang nakakapagbigay ng sustansya kundi nakakapagpababa rin ng tensyon sa katawan. Para sa mga seniors, mahalaga rin na ito'y mataas sa fiber ngunit mababa sa calories, kaya't magaan sa tiyan bago matulog. Kapag maayos ang digestion, mas mabilis ding dumadaloy ang antok. Dagdag pa rito, likas na sinasabi ng matatanda na ang kalabasa ay para sa mata dahil sa taglay nitong vitamin A. Pero ngayon, pwede na rin nating sabihin ang kalabasa ay para sa tulog. Sa tulong ng antioxidants nito, napapangalagaan ang mata, balat at kalusugan ng katawan. Kaya't hindi nakapagtaka kung bakit ito'y paboritong isama sa panghapong ulam mula sa mga baryo hanggang siyudad. Mga kasenyor, huwag maliitin ang simpleng kalabasa. Abot kaya, masustansya at higit sa lahat nakatutulong para sa isang mahimbing at mapapanatag na tulog. Kaya sa susunod na maghapunan ka, isama ang kalabasa, isang gulay na tunay na kayaman ng Pilipino para sa kalusugan at kapahingahan. Pang-apat na gulay, sayote. Kung may gulay na tunay na bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino, walang tatalo sa sayote. Laging may tinda nito sa palengke, mula Divisoria hanggang sa mga talipapa sa probinsya, at palaging kasama sa kusina ng bawat pamilya. Murang-mura, madaling lutuin, at pwedeng ihalo sa halos lahat ng putahe, tinola, ginisa, o kaya na may simpleng sabaw na pampainit ng tiyan. Pero higit sa pagiging pangkaraniwang gulay, may kakaibang hatid na benepisyo ang sayote, lalo na para sa mga senior na madalas hirap makatulog. Ang sayote ay mayaman sa folate at vitamin C, mga sustansyang tumutulong sa kalmado ng isip at maayos na nerve function. Sa madaling salita, nakakatulong itong pababain ang tensyon ng katawan bago matulog. Marami kasing matatanda ang hindi agad nakakatulog dahil sa dami ng iniisip, mga problema sa pamilya, kalusugan o pamumuhay.
Ngunit kapag ang katawan ay napapalakas ng simpleng gulay na gaya ng sayote, nagiging mas madali ang pagkakaroon ng peace of mind at tamang relaxation. Dagdag pa rito, mataas sa tubig at fiber ang sayote, kaya't hindi lang ito nakakatulong sa digestion, kundi pinananatili rin nitong hydrated ang katawan. Kapag maayos ang tiyan at hindi dehydrated, mas magaan ang pakiramdam, kaya mas madaling makatulog ng mahimbing. Sa kulturang Pilipino, may espesyal na papel ang sayote sa mga hapagkainan. Madalas itong kasama sa tinolang manok, isang pagkaing inihahanda kapag may sakit sa pamilya. Sinasabi ng matatanda na ang mainit na sabaw na may sayote ay nagbibigay ginhawa at lakas. Para naman sa mga senior na hirap matulog, ang sabaw na ito sa hapunan ay parang natural na gamot, pampainit ng tiyan, pampakalma ng damdamin at pamparelax bago mahiga. Kaya't sa susunod na mamalengke ka, huwag kalimutan ang simpleng sayote. Hindi man kasing sosyal ng ibang gulay, ito'y may dalang benepisyo na hindi matutumbasan ng presyo. Tulad ng kasabihan ng matatanda, ang simpleng gulay kapag ginamit ng tama, mas mabisa pa sa mamahaling gamot. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-rekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglimang gulay. Ampalaya. Kilala ang ampalaya bilang mapait na gulay at marami sa atin ang may alaala noong bata pa na pinipilit kumain ito kahit ayaw. Madalas itong kasama sa mga lamesa ng mga pamilyang Pilipino, lalo na sa mga hapagkainan ng mga lola at lolo na laging may payo na, "Kainin mo yan, mabuti sa katawan." Sa kabilang hindi gaanong kinagigiliwan ng ilan dahil sa pait nito, ang ampalaya ay tunay na kayamanan ng kalusugan, lalo na para sa mga seniors. Sa kulturang Pilipino, bihira ang tahanan na hindi nakatikim ng ginisang ampalaya na may itlog, pinakbet na may halo nitong hiwa o kaya na may ampalayang nilaga na kasama sa sabaw. Para bang ito'y simbolo ng disiplina at malasakit ng ating mga magulang at nakatatanda sa ating kalusugan. Ang ampalaya ay hindi lamang basta gulay na pampalasa ng lutuin. Ito'y puno ng mahahalagang bitamina at mineral na tumutulong sa katawan ng mga matatanda. Isa sa pinakakilalang benepisyo nito ay ang kakayahang magpababa at magpanatili ng balanse ng blood sugar. Maraming seniors ang nakakaranas ng biglaang pagtaas o pagbaba ng asukal sa dugo, dahilan kung bakit madalas silang nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Kapag stable ang sugar levels, mas madali silang nakakatulog ng mahimbing at hindi madaling nagigising. Sa ganitong paraan, nagiging natural na tulong sa pagtulog ang regular na pagkain ng ampalaya. Bukod dito, ang ampalaya ay mayaman sa magnesium at zinc, dalawang mineral na mahalaga sa pag-regulate ng melatonin, ang hormone na responsable sa pagtulog. Ang mga seniors na nakakaramdam ng hirap makatulog dahil sa stress, pananakit ng katawan o simpleng hindi pagkapanatag ng isip ay maaaring makinabang sa simpleng pagdaragdag ng ampalaya sa kanilang hapunan. Dahil mataas din ito sa antioxidants, natutulungan ito bawasan ang pamamaga at stress sa katawan. At alam naman natin na kapag mas relaxed ang katawan, mas madali tayong naaakay tungo sa mahimbing na tulog. Isipin na lang natin ang klasikong hapunan na karaniwan sa mga bahay sa probinsya. Mainit na kanin, pritong isda at ginisang ampalaya na may itlog. Sa simpleng pagkaing ito, hindi lang basta nabubusog ang tiyan, kundi nabibigyan din ng balanseng sustansya ang katawan. Maraming lola at lolo ang makakapagsabi na matapos kumain ng ampalaya sa gabi, mas magaan ang pakiramdam at mas maayos ang tulog. Para bang ang pait nito ay may kasamang himala ng kaginhawaan. Sa kulturang Pilipino, may kasabihan na mapait man sa simula, maganda ang dulot sa huli. Ang ampalaya ay parang buhay din, may pait na kailangang tanggapin, ngunit sa dulo ay kapakinaban at kaginhawaan ng kapalit.
Kaya't para sa ating mga seniors, huwag nang iwasan ang gulay na ito. Sa halip, gawing bahagi ng regular na pagkain, lalo na sa hapunan. Hindi lang nito pinapalakas ang katawan at iniingatan laban sa sakit, kundi nagbibigay rin ng natural na tulong para makamit ang isa sa pinakamahalagang bagay para sa kalusugan, ang masarap at mahimbing na tulog. Pang-anim na gulay, pechay. Kung pag-uusapan ang gulay na laging bida sa lutuing Pilipino, hindi talaga mawawala ang pechay. Isa ito sa mga pinakapopular at abot-kayang gulay na madalas nating makita sa palengke, at halos lahat ng pamilya ay may paboritong ulam na may sangkap mapechay. Mula sa nilagang baka, ginisang sardinas hanggang sa simpleng sabaw na may gulay, hindi lang ito pampalasa at pampabusog kundi tunay na nakapagbigay din ng sustansya. Para sa ating mga nakatanda, ang pechay ay may espesyal na gampanin, hindi lang sa kalusugan kundi pati na rin sa pagtulog. Ang pechay ay mayaman sa calcium, magnesium at potassium, mga mineral na kilala sa pagbibigay relax sa katawan. Ang calcium ay mahalaga para mapanatiling malakas ang buto ng mga seniors, samantalang ang magnesium at potassium ay tumutulong upang maging maayos ang blood pressure at kalmado ang muscles. Kapag maayos ang sirkulasyon ng dugo at hindi tensyonado ang katawan, mas madali para sa mga seniors na makatulog ng mahimbing. Hindi lang iyon, ang pechay ay mataas din sa fiber at tubig content na nakakatulong sa digestion. Sa kulturang Pilipino, madalas nating marinig ang payo na huwag matulog ng mabigat ang tiyan. Kapag magaang ang pakiramdam ng sikmura, mas mabilis din dumarating ang antok. Kaya naman para sa mga lolo at lola, ang sabaw na may pechay baga matulog ay nagiging natural na paraan upang makaranas ng ginhawa at katahimikan sa katawan. Kung babalikan natin ang nakagisnan, madalas na payo ng mga lola at nanay kapag may nararamdaman ang isang miyembro ng pamilya ay magluto ng mainit na sabaw na may gulay, at ang pechay ay laging kasama. Isa itong simbolo ng pag-aaruga at pagmamahal sa tahanan. Isipin mo na lang ang hapunan, isang malaking mangkok ng nilagang baka na may malambot na pechay iniihan sa gitna ng mesa habang sabay-sabay kumakain ang buong pamilya. Sa bawat subo, hindi lang nutrisyon ang dulot nito, kundi pakiramdam din ng comfort food na tunay na Pilipino. Para sa mga seniors na nais gumamit ng natural na paraan upang mas mapaayos ang kanilang pagtulog, simple lang ang sagot: isama ang pechay sa pang-araw-araw na pagkain. Hindi kailangang mamahalin o komplikado ang solusyon. Sa pamamagitan ng simpleng gulay na ito, makakamtan ang masarap na tulog at mas masiglang umaga. Sa huli, ang pechay ay hindi lang basta gulay. Ito ay bahagi ng ating kultura, tradisyon at malasakit sa kalusugan ng bawat Pilipinong pamilya. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 6 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pang-pitong gulay, okra. Sa Pilipinas, isa sa mga gulay na hindi nawawala sa hapagkainan ng mga pamilyang Pilipino ay ang okra. Madalas itong makikita sa mga paboritong ulam ng ating mga lola at nanay tulad ng ginisang gulay, pinakbet at lalo na sa nilaga o sinigang na may kasamang malambot na okra. Ngulit, higit pa sa pagiging masarap at dagdag sa ating mga lutuin, ang okra ay may mahalagang benepisyo para sa kalusugan, lalo na sa pagtulog ng mga seniors. Hindi nga katakataka kung bakit madalas sinasabi ng matatanda na ang okra ay gulay na para sa malusog at malinis na katawan. Ang okra ay likas na mayaman sa magnesium at folate, dalawang nutrisyon na tumutulong upang pakalmahin ang ating nervous system. Kapag relaxed ang mga utak at ulam, mas madaling nakakaidlip at mas tuloy-tuloy ang tulog ng isang tao.
Para sa mga seniors na madalas makaranas ng hirap sa pagtulog o insomnia, ang simpleng pagkain ng okra sa hapunan ay maaaring maging natural na solusyon. Idagdag pa rito ang mataas na fiber content ng gulay na ito na tumutulong sa digestion. Kapag magaan ang pakiramdam ng tiang bago matulog, hindi nagigising sa gitna ng gabi ang isang senior dahil sa kabag o hindi natunawan. Sa ating kulturang Pilipino, ang okra ay hindi lamang simpleng gulay, kundi bahagi rin ng mga paboritong sausawan. Ilan sa atin ay nasanay na kumain ng nilagang okra na isinasawsaw sa bagoong, patis o suka na may sili. Bukod sa paboritong pampagana ng maraming Pilipino, ito rin ay nagbibigay ng kasigurado na nakakaambag sa mas malusog na katawan. Sinasabi ng mga matatandaan na ang okra ay nakakapag-alis ng dumi sa katawan at totoo ito dahil ang malapot nitong katas ay nakatutulong sa detoxification at pagpapababa ng kolesterol. Ang mga seniors na may alta presyon o diabetes na mas madaling makaranas ng hirap sa pagtulog ay lubos na makikinabang dito. Sa pamamagitan ng kakayahan ng okra na magpababa ng blood sugar at mag-relax ng katawan, nagiging mas maayos at mas malalim ang kanilang pahinga sa gabi. Marami ring paraan kung paano inihahanda ng mga Pilipino ang okra upang mas maging masarap at kaaya-aya itong kainin. Halimbawa, pwedeng gumawa ng simpleng sabaw ng okra na may isda tulad ng bangos o tilapia na hindi lamang pampabusog kundi nakakapagbigay din ng ginhawa at init ng katawan bago matulog. Maaari rin itong igisa sa bawang at sibuyas, isang simpleng putahe na madalas ihain ng mga nanay tuwing hapunan. Sa mga baryo, karaniwang ding may tanim na okra sa bakuran kaya't madaling makakuha ng sariwa at organic na gulay na ito, murang-mura ngunit napakahalaba ang naitutulong sa kalusugan. Kung tutuusin, napakapayak at abot kaya ng okra ngunit ang hatid nitong benepisyo ay higit pa sa inaakala. Para sa mga seniors na matagal nang naghahanap ng natural na paraan upang makamit ang mahimbing na tulog, ang simpleng pagdagdag ng okra sa kanilang pang-araw-araw na pagkain ay maaaring maging susi. Isang gulay na kasing simple ng okra kapag isinama sa ating kulturang Pilipino na puno ng malasakit sa kalusugan ng pamilya ay tunay na nagiging biyaya para sa mas mahaba at mas maayos na buhay. Pangwalong gulay, mustasa. Ang mustasa ay isa sa mga gulay na tunay na bahagi ng kulturang Pilipino, lalo na sa mga probinsya kung saan simpleng pamumuhay at tradisyonal na lutuin ang nangingibabaw. Maraming Pilipino ang lumaki na may tanim na mustasa sa bakuran sapagkat madali itong itanim at mabilis lumago. Kapag panahon ng anihan, karaniwan itong ginagawa bilang ensaladang gulay na isinasawsaw sa bagoong alamang, bagoong isda o kaya na may piniprituhan ng tuyo bilang kapareha. May kakaibang anghang at tapang ang lasa ng mustasa na maaaring hindi agad magustuhan ng iba, pero sa mga sanay na, ito'y nagbibigay ng kakaibang sigla at ginhawa, lalo na sa mga nakatatanda na kadalasang naghahanap ng pagkaing magaan sa iyag at nakatutulong para sa mas maayos na pagtulog. Kung titingnan ang nutrisyon ng mustasa, makikita natin kung bakit ito mahalaga sa kalusugan ng mga seniors. Ang dahon nito ay mayaman sa calcium, magnesium at iron, mga mineral na tumutulong upang mag-relax ang kalamnan at mapaayos ang daloy ng dugo. Isa sa mga karaniwang reklamo ng matatanda ay ang pananakit ng binti o biglaang pulikat sa kalagitnaan ng gabi na nagiging dahilan ng pagkagising. Sa regular na pagkain ng mustasa, naiiwasan ang ganitong mga abala dahil mas nagiging maayos ang sirkulasyon ng dugo at mas maluwag ang pakiamdam ng katawan bago matulog. Bukod dito, ang mustasa ay may taglay na vitamin K at antioxidants na nakakatulong upang mabawasan ang pamamaga o inflammation sa katawan. Para sa mga seniors na may rayuma o pananakit ng kasukasuan, malaking tulong ito upang makaranas ng ginhawa bago humiga.
Sa kulturang Pilipino, karaniwang maghain ng sinigang na baboy o baka na may kasamang mustasa. Ang mainit-init na sabaw ng sinigang ay hindi lang nagpapalambot ng sikmura kundi nagsisilbi ring natural na pamparelax ng katawan. Maraming matatanda ang nagsasabing mas mahimbing ang kanilang tulog kapag nakahigop ng mainit na sabaw bago matulog, lalo na kung may kasamang gulay na tulad ng mustasa. Hindi rin mawawala ang simpleng ensaladang mustasa na tinatambalan ng suka, kaunting asin at minsan ay may siling labuyo para sa dagdag anghang. Karaniwang kapartner ito ng pritong isda at sa mga nakatatanda, ang ganitong pagkain ay nakakatulong sa digestion. Kapag magaan ang tiyan, mas madaling makatulog at hindi na nagigising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa kabag o bigat ng pakiramdam. Kung susuriin, makikita na hindi lamang nutrisyon ang hatid ng mustasa, kundi pati na rin koneksyon sa kulturang Pilipino. Ang pagtitipon ng pamilya sa hapagkadian na may sabaw ng sinigang o simpleng ensalada ay nagdudulot ng kasiyahan at bonding. Ang mga simpleng pagkaing ito ang nagpapanatili ng tradisyon at kasabay nito'y nagbibigay ng suporta sa kalusugan ng mga nakatatanda. Kaya para sa mga seniors na hirap makatulog o madalas magising sa gabi, ang mustasa ay isang gulay na hindi dapat maliitin. Ito ay abot kaya, madaling hanapin sa palengke at tunay na bahagi ng pagkaing Pilipino. Kung nais mong magkaroon ng mas mahimbing na tulog at maalala ang mga simpleng hapunan noong kabataan, isama ang mustasa sa iyong lamesa. Isa itong maliit ngulit makapangyarihang sikreto ng ating mga ninuno upang makamit ang payapa at mahimbing na pagtulog gabi-gabi. Pangwakas na kaisipan. Mga kasenyor, napag-usapan natin ang 8 simpleng gulay na pamilyar sa atin bilang mga Pilipino. Malunggay, talbos ng kamote, kalabasa, sayote, ampalaya, pechay, okra at mustasa. Lahat sila ay abot kaya, madaling lutuin at bahagi na ng araw-araw na kultura at pagkain. Ngunit higit sa lahat, sila ay mga likas na biyaya ng kalikasan na tumutulong hindi lamang sa pagpapalakas ng katawan, kundi lalo na sa pagkakaroon ng maayos, mahimbing at masarap na tulog. Sa panahong ngayon, maraming seniors ang dumadaan sa hirap ng pagkakaroon ng sapat na tulog. Madalas ay dahil sa stress, iniisip o karamdaman. Ngunit minsan, ang solusyon ay hindi laging nasa mamahaling gamot o komplikadong pamamaraan. Nasa harap lang natin ang sagot, mga simpleng gulay na lagi na nating nakikita sa palengke at sa sariling bakuran. Kung titingnan natin, bahagi na ng kulturang Pilipino ang pagkain ng gulay sa hapagkain. Noon pa man, tinuruan tayo ng ating mga lolo at lola na ang gulay ay hindi lamang pampalusog kundi nagbibigay din ng ginhawa sa katawan. Kapag kumain ng mainit na sabaw na may gulay sa hapunan, hindi lamang ito nakakatulong magpababa ng blood pressure o asukal, kundi nagsisilbi rin itong natural na pamparelax. Sa bawat subo ng ginataang kalabasa, sabaw ng tinola na may malunggay at sayote o pinakbet na may ampalaya at okra, unti-unting nagiging kalmado ang ating katawan at isip at dito nagsisimula ang masarap na pagtulog. Ang pagtulog ay isang biyaya. Kapag sapat at mahimbing ang tulog ng isang senior, mas nagiging magaan ang pakiramdam, mas malinaw ang isipan at mas buo ang enerhiya sa paggising kinabukasan. Ang kakulangan naman ng tulog ay nagdudulot ng panghihina, iritabilidad at mabilis na pagtanda ng katawan. Kaya't napakahalaga na gawin nating bahagi ng ating lifestyle ang pagkain ng tamang gulay na nagbibigay ng natural na tulong para sa pagtulog. Mga kasenyor, ang pinakamagandang aral dito ay hindi kailangang maging komplikado ang solusyon para sa ating mga problema sa kalusugan. Minsan, ang pinakamabisang lunas ay ang mga pagkaing matagal ng nakasanayan at bahagi ng ating kultura. Kung gagawin nating regular ang pagkain ng mga gulay na ito, hindi lamang mas gaganda ang kalidad ng ating pagtulog, kundi mas iikting din ang ating kalusugan sa pangkalahatan. Kaya't simula ngayong gabi, subukan mong isama ang 1 o 2 sa 8 gulay na ito sa iyong hapunan. Damhin ang ginhawang dala nito at mararanasan mo kung paano ka dahan-dahang dadalawin ng mahimbing at masarap na tulog, isang biyayang matagal mo nang hinahanap.
Dahil sa huli, gaya ng sabi ng matatanda, ang gulay ay gamot ng kalikasan at ang tulog ay tunay na kayamanan. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.